Kabanata 2526-2530. Ang mga duwende ng isla ng emperador ng tao. Labis pa rin ang pasasalamat ni Yang Yiu sa taong nagligtas sa kanya, at mabilis na humingi ng tawad. Ang unang impresyon ng lalaking ito sa kanya ay maputi siya. Puti mula sa loob palabas. At ang kanyang taoismo ay hindi maarak. Sa mga narinig niyang usapan noon, alam niya lang na dapat siyang tawaging Space God King, pero baka titulo lang iyon, at hindi alam ang tunay niyang pangalan. Gayunpaman, isang bagay na masisiguro ni Yang Yiu ay ang Space God King na ito ay tiyak na miyembro ng Ascendant Clan, at tutol sa Celestial Clan. Isa pa, kung ang higanteng kamay man ang umatake sa kanya noon, o ang Space God King, tila nakalkulan nila kung ano ang mangyayari, o paano nila nalaman ang tungkol sa kanyang pag-iral. Kung pag-uusapan, isa lang siyang maliit na magsasaka na kadadating lang sa langit, kaya karapat-dapat ba siyang bigyan ng ganoong atensyon mula sa malalaking lalaking ito? Si Yang Yiu ay puno ng pagdududa. Ngunit alam niya na ang mga pag-aalinlangan na ito ay maaaring ang oras upang ibunyag ang mga sagot. Pagkatapos humingi ng tawad sa Space God, ngumiti ang Space God King at nagsabi, "Okay, little guy, hindi ako ganoon kakuripot, at hindi ako makikialam sa isang junior na katulad mo. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan para makilala natin ang isa't isa." Siya nga pala, Yi Chenxing ang pangalan ko. Nakinig si Yang Yian sa mga salita ni Yi Chenxing, ngunit siya ay madaling lapitan at hindi mapagpakumbaba. Agad siyang nakaramdam ng kaunting pabor at sinabi, binabati ni Junior Yang Yian ang Thousand Line God King. "No need to be polite, wala akong masyadong makulit, ayoko ng ganito." Ikan-away ni Yi Chenxing ang kanyang kamay nang walang pakialam. Yang Yian ay hindi rin magalang. Hindi siya isang taong mahilig sa nakakapagod na mga bagay, mas casual siya, at bagay sa kanya ang personalidad ni Yi Chenxing. Ngumiti siya at sinabing, "Kung gayon, pasensya na sa pagiging mapangahas. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Marami rin akong katanungan. Mangyaring tumulong. Solusyonan ko sila. Hindi ikaw ang dapat magpasalamat sa akin. Tara na. Dadalhin kita para makita ang taong dapat mong pasalamatan. Siya ang nakaalam na sasaktan ka ng mga bastard ng Celestial Race, kaya hiniling niya sa akin na pumunta at iligtas ka." Lumakad pasulong si Yi Chenxing habang nagsasalita. Natigilan si Yang Yiu, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sinundan niya si Yi Chenxing, ngunit iniisip niya sa kanyang puso, sino ang taong ito? Siya ba? May kaugnayan sa namatay na matanda. Sigurado siyang wala siyang koneksyon sa God Realm. Tanging ang matanda lamang ang umakyat sa God Realm. Ito lang ang naiisip niyang koneksyon. Kamag-anak yata ng matanda ang taong humiling kay Yi Chenxing na iligtas siya, tama ba? Pero, parang hindi tama na isipin yun. Hindi pa ganoon katagal mula nang umakyat ang matanda sa God Realm. Kailangan niyang magsimula sa pinakamababang antas ng paglilinang ng Godman. Ngayon siya ay nilinang sa makalangit na Diyos sa pinakamaraming. Ngunit si Yi Chenxing ay isang hari ng Diyos. Ang taong maaaring magtalaga kay Yi Chenxing ay mas hindi maarak. Paano ito may ugnay sa matanda? Hindi niya alam ang tungkol sa cultivation realm ng God Realm. Sinabi lang ni Liu Yeme na ang kaharian sa itaas ng langit na tao ay ang langit na kaharian ng Diyos. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang antas ng hari ng Diyos. Siya. Naisip niya na tatanungin niya si Yi Chenxing mamaya. Magkasunod ang dalawa. Ang lugar na ito ay parang paraiso sa lupa, may mga ibon na umaawit at mga bulaklak na namumukadkad. Ang puwersa ng Diyos Yuan sa pagitan ng langit at lupa ay mayaman at sapat. Ito ay malinaw na isang magandang lugar. Anyway, hindi niya alam kung saan siya dinala ni Yi Chenxing. Kanina pa siya nasa state of shuttling through space, kaya hindi siya maaaring magkamali. Ngunit hindi alam ni Yang Yiu kung nasaan siya at kung gaano siya kalayo. Sa oras na ito, tila alam ni Yi Chenxing, na naglalakad sa unahan, kung ano ang iniisip niya. Sinabi niya nang hindi lumingon, ito ang isa sa mga isla sa Endless Sea, na pinangalan ng Human Emperor Island. Ang taong gustong makita ka ay siya rin ang taong humiling sa akin na iligtas ka. Tinatawag namin siyang God Emperor, na siyang pinuno ng aming Ascendant Clan. Siyempre, ang pamagat na ito ay ibinigay namin. Si Lord God Emperor ay talagang walang pakialam sa anumang titulo, ngunit siya ang hindi mapag-aalinlangan ng numero 1 sa ating Ascendant Clan. Upang maging. Sa totoo lang, kung wala si Lord God Emperor, ang Ascendant Clan ay nolipol na sana ng mga bastard na iyon ng Celestial Clan. Bata, kailangan mong maging magalang sa ibang pagkakataon. Ang Panginoong Diyos Emperador ay iginagalang ng lahat ng mga Diyos. Marami siyang nagawa para sa Ascendant Clan, alam mo ba? Nagulat si Yang Yiu. Nakikinig sa mga tagubilin ni Yi Chenxing, hindi niya namamalayan na tumango upang ipakita na alam niya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang pinakamalakas na tao sa God Realm sa unang araw na dumating siya sa God Realm. Emperador ng tao. Emperador ng Diyos. Medyo nahihilo siya. Parami ng parami ang pagdududa sa kanyang puso. Ascendant Clan, Celestial Clan. Ang kapaligiran ng God Realm ay tila walang pinagkaiba sa mas mababang mundo, ngunit may mga pagkakaiba pa rin kung pagmamasid mong mabuti. Halimbawa, ang mga bulaklak, halaman at puno sa isla na nakita ni Yang Yiu ay pawang mga halaman na hindi niya mapangalanan.
Ito ay talagang makulay. Ang buong isla, nasa langit man o nasa lupa, ay napuno ng makulay na mapalad na ulap. Para talagang pumasok sa isang fairy tale world. Ang pinakakahangahangang bagay ay ang palaging nararamdaman ni Yang Yiyo na ang bawat talim ng damo at bawat puno ay buhay, na parang lahat sila ay nagsasanay. Ito ay isang ilusyon, ngunit ang kanyang pangunawa ay talagang tunay na totoo. Hindi niya maiwasang tanungin si Yi Chenxing, na naglalakad sa harapan niya, Senior Chenxing, buhay ba ang mga dahon ng damo at bawat puno dito? Hehe, akala ko ba hindi mo natatanungin, anong meron, naramdaman mo ba? Nakangiting sabi ni Yi Chenxing. Bueno, tila lahat ng nakikita ko ay may buhay at kaluluwa. Matapat na sagot ni Yang Yiyo. Hindi ka masama, napakalakas ng iyong kaluluwa. Oo, tama ang iyong pangunawa, lahat ng bagay sa God Realm ay buhay, kasama ang mga bundok at ilog, hindi banggitin ang mga bulaklak at puno. Ang pangalan ng Divine Realm ay ang pangalan ng ating umakyat na lahi. Sa Celestial Race, ito ay ang Heaven Realm, ngunit tayo ay nasa Northern Divine Realm, kaya angkop na tawagin itong Divine Realm. Hindi, masyadong malayo iyon. Balik tayo sa tanong ngayon lang. Ang Divine Realm ay ang pinakamataas sa tatlong kaharian, ang mundo ng pinakamataas na kaharian at ang dakilang daw, kaya ito ay natatanging pinagkalooban. Ito ay hindi isang walang laman na usapan na ang lahat ng bagay ay may mga espiritu sa banal na kaharian. Ang enerhiya ng langit at lupa sa banal na kaharian ay ang pinakadalisay, kaya pinapakain nito ang lahat ng bagay. Maraming bagay ang maaaring magbunga ng espiritual na karunungan, iyon ay, mga kaluluwa, ngunit sa ilalim ng mga tseke at balanse ng makalangit na daw, ang lahat ay patas, at halos walang puwang para sa pag-akyat, maliban kung may mga mutasayon, o ang mga bundok, bato, at mga halaman na naliwanagan, o ilang kakaibang mga bagay na mag-evolve at mabubuo upang magkaroon ng puwang para sa paglilinang at pag-akyat sa langit, kung hindi man, sila ay magiging iba. Tingnan mo, halimbawa, ang bulaklak na konglan na ito ay nasa anyo ng isang duwende, kayang makipag-usap sa atin ng normal, at malayang gumagalaw, at iba pa. Habang nagsasalita si Yi Chenxing, ikinaway niya ang kanyang kamay, at sa sumunod na sandali ay kumikinang ng maliwanag ang isang bulaklak ng konglan, at bigla itong naging maliit na kalahating talampakan na maliit na tao, sa anyo ng tao ngunit may halatang katangian ng isang bulaklak, at ang kanyang buong katawan ay kumikinang na may malarosas na ulap. Hihihi. Kuya Chenxing, grabe ka, nakakaistorbo sa pagtulog ko, Isa nga itong duwende, mukha ng bata at parang bata ang boses, at napaka-cute nitong magsalita. Lumipad ito at lumangoy sa paligid ng Yi Chenxing, at sa susunod na sandali matapos makita si Yang Yiyu, ang duwende ay tila nakakita ng isang bagay na masaya, at agad na lumipad papunta sa Yang Yiyu at lumipad, at masayang sinabi, may mga bisita dito, hello, little brother, ako ang School Bell, Kang Lanhua mula sa Renhuang Island. Napangiti din si Yang Yiyu nang makita niya ito, talagang magical. Kumusta, ang pangalan ko ay Yang Yiyu. Kuya yun, ang gwapo mo, hehe, gising na ang lahat, may mga bisita tayo sa isla ng Human Emperor. Kahit na si Xiaohua ay isang maliit na babae, ang kanyang boses ay maririnig mula sa malayo. Sa sigaw na ito, biglang naging makulay ang buong Human Emperor Island, maliwanag ang mga ulap, at hindi mabilang na huni ang narinig. Wow, totoo naman. Siya ay isang maliit na Diyos. Ang kanyang buhok ay puti, tulad ng sa akin. Siya ay isang umakyat na tao. Sobrang gwapo. Anong pangalan mo? Ang buong Human Emperor Island ay tila nabuhay, at libu-libong nilalang ang nagising. Karamihan sa kanila ay naging maliliit na duwende na parang maliliit na bulaklak, lumilipad sa paligid, napaka-komportable. Ang ilan sa kanila ay kasing laki ng mga higanteng puno at bato, at naging magaspang na anyo ng tao na may mga mukha at paa, ngunit hindi sila tumakbo at nanatili sa pwesto, nakatingin lang kay Yang Yiyu nang may pag-usisa. Ang ilan sa kanila ay nagsasalita sa isang lumang paraan, ang ilan ay may isang sanggol na boses tulad ng isang maliit na bulaklak, at ang ilan ay may isang magandang boses tulad ng isang espiritu ibon. Ang langit ay puno ng maliliit na duwende. Masaya si Yang Yiyu na makita ang eksenang ito, at talagang puno ito ng sigla. Gayunpaman, natagpuan niya na ang enerhiya ng mga espiritong ito ay napakababa, at ang ilan ay hindi kasing lakas ng mga immortal, mga pang-adorno lamang na espiritu. Maaaring ito ang sinabi ni Yi Chenxing tungkol sa pagiging patas ng langit. Binigyan ng langit ang mga espiritong ito ng lahat ng bagay na buhay, ngunit hindi sila binigyan ng puwang upang magsanay at mag-improve. Kung sabihin, ito ay ang buhay ng mga duwende. Siyempre, may mga pagbubukod sa lahat. Palaging may maliit na bahagi ng milyon-milyong tao na masibilisado at may pagkakataong magsanay at maging mga Diyos. Okay, munting duwende, matulog ka na, huwag mong istorbohin ang pagmumuni-muni ng Emperor, nakangiting sabi ni Yi Chenxing, at sa susunod na sandali ay bumalik ang mga duwende na ito sa kanilang orihinal na anyo. Ang damo ay damo, ang mga bulaklak ay mga bulaklak, at ang mga bato ay mga bato. Kabanata 2527 God Emperor Tai. Tara, mauna lang tayo, sabi ni Yi Chenxing. Sinundan ni Yang Yiyu ang direksyon ni Yi Chenxing at nakita ang isang kagubatan ng kawayan sa unahan. Sa kagubatan ng kawayan, natatanaw niya ang isang kabong pawid sa bakuran.
Hindi nagtagal, sinundan niya si Yi Chenxing sa kubo na gawa sa pawid. Ang puso ni Yang Yiyo ay tumitibok. Maaaring ang pinakamalakas na tao sa God Realm ay nakatira sa isang kubo na pawid. Nagbibigay pugay si Chenxing sa Emperor ng mga Diyos. Nakatayo sa labas ng bakuran, magalang na yumuko si Yi Chenxing sa kubo na gawa sa pawid, hindi na ipinapakita ang pangungutya na ipinakita niya. Chenxing, nagsumikap ka. Pumunta ka sa likod ng bundok. Alam kong iniisip mo ang mga kayamanan sa likod kong bundok. Bumalik ka mamaya. Isang malakas at magnetic na boses ng lalaki ang tumunog. Si Yi Chenxing ay nagulat nang marinig ito at nagmamadaling nagpasalamat sa kanya. Bago pa makapag-react si Yang Yiyo, nawala siya sa isang iglap. Hoy! Nanlumo si Yang Yiyo. Tumingin siya sa lugar kung saan nawala si Yi Chenxing at nakatingin sa kawalan. Ano ang silbi ng pag-iwan mo sa akin dito, ikaw na taong hindi mapagkakatiwalaan? Sa kabutihang palad, sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa kubo na gawa sa pawid, bata, pumasok ka at mag-usap. Pagkahulog ng mga salita, kusang bumukas ang pinto ng kubo. Natigilan si Yang Yiyo, ngunit pumasok siya ng walang takot. Ang kubo na gawa sa pawid ay mukhang maliit mula sa labas, ngunit pagkatapos na pumasok, nakita niya na ang espasyo ay hindi maliit, na may espasyo na higit sa 100 metro kwadrado. May lumabas na painting sa square walls sa paningin niya. Hindi, ito ay isang pagpipinta, ngunit ito ay mukhang isang kaligrapya. Ito ay mas katulad ng isang kaligrapya na binubuo ng ilang mga simbolo, o ilang mga inscription. Ito ay isang hindi regular na bilog. Parang pamilyar si Yang Yiyo. Siya. Hindi ko maiwasang tumingin ng mabuti. Ngunit sa susunod na segundo ay naramdaman niyang may mali at nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Sinubukan ni Yang Yiyo na gisingin ang sarili, ngunit wala itong silbi. Ang kaligrapya sa kanyang paningin ay tila may mahika, na nagpapasigla sa mga tao na sumuko ngunit nag-aatubili na sumuko. Ito ay talagang isang impyerno na sitwasyon. Alam niyang sa kanyang puso na hindi na siya makatingin pa rito, ngunit hindi niya napigilan ang lahat, na napaka-fatal. Sa kasong ito, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay magulo, at ang Yuan Shen ay hindi matatag sa panahon ng pulong. Isang bagay na lubhang mapanganib ang malapit ng mangyari. Sa sandaling ito, talagang natakot si Yang Yiyan. Ano ito? Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, naramdaman lamang niya ang isang flash sa harap ng kanyang mga mata, isang figure ang kumislap, at isang malakas at magnetic na boses ang umalingaw sa kanyang isip na parang kulog. Wala kang sapat na puso tao, hindi mo pa nakikita, itigil mo na. Matapos bumagsak ang boses na ito, talagang nalaman ni Yang Yiyan na pinakinggan niya ito. Huhu. Nagsimulang huminga ng malalim si Yang Yiyan. Siya. Tinatawag itong kakilakilabot sa kanyang puso. Matapos huminga ng mabigat ng ilang beses, naramdaman ni Yang Yiyan na gumaling. Hindi niya inaasahan na isang araw ay mapapahiya siya dahil sa pagtingin sa isang painting. May pakiramdam pa nga siya na kung walang pumihil sa kanya at hayaan siyang magpatuloy sa pagtitig sa painting na ito, baka matakot siya. Siguradong demonyong painting ito. Siyempre, sabi niya, alam niya na hindi ito demonyo, at ang kaligrapya at pagpipinta na ito ay may dalang napakahiwagang marka ng tao, ngunit siya ay masyadong mahina upang dalhin ang moralidad na dala ng painting na ito. Anong uri ng paglilinang at taoismo ang maaaring magkaroon ng gayong hindi maisip na paraan? Isang calligraphy at painting lang halos mamatay na siya. Ang may-ari ba ng kwartong ito ay talagang walang katulad na malakas na tao sa mundo? Hindi, sinabi ni Yi Chenxing na ang taong magliligtas sa kanya o ang taong talagang nagligtas sa kanya ay ang pinakamalakas na tao sa God Realm, ang God Emperor sa kanilang God Realm. Siya. Tumangala pagkagaling niya. Ngunit sa sumunod na sandali, nabigla siya. Dahil hindi siya handa, o hindi niya naisip ito. Ang boses na ngayon ay nagpapahiwatig na ang may-ari ng silid na ito ay lumitaw, at ito ay ang taong hamarang sa kanya at nagpataka sa kanya mula sa mahika ng kaligrapya at pagpipinta. Nakita rin niya ang figurang nanginginig sa kanyang paningin, at alam niyang lumitaw ang may-ari ng silid na ito, iyon ay, ang God Emperor na binanggit ni Yi Chenxing. Ngunit nang tumangala siya sa sandaling ito, lumitaw ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kung titingnan mula sa ibaba pataas, ang una niyang nakita ay hindi isang tao, kundi kalahati ng isang makulay na katawan ng ahas. Ito ay hindi partikular na makapal, kasing kapal ng dalawang hita ng isang normal na tao. Ang mga piraso ng makukulay na kaliskis ay kasing laki ng mga dahon, patong-patong at siksik, ngunit lubos na nakatitiyak si Yang Yiyo na ito ay katawan ng ahas, dahil nakakita siya ng napakaraming ahas. Nanginginig siya, hindi dahil sa takot, kundi sa gulat. Siya. Hindi kailanman naisip, ni mayroon siyang anumang psikolohikal na paghahanda, na ang taong papatayin niya, o anong uri ng God Emperor, ay talagang isang ahas. Siyempre, ang pag-iisip na ito ay nanatili lamang ng higit sa isang segundo, at itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang buong larawan. To be precise, ang nilalang na lumitaw sa harapan niya ay ulo ng tao na may katawan ng ahas. Ang ibabang kalahati ay isang katawan ng ahas, at ang itaas na kalahati ay ganap na tao. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Isang parisukat na mukhang magiliw.
Mahabang itim na buhok na nakatabing sa balikat, na may singsing sa ulo para itali ang mahabang buhok. Dilaw na balat, itim na mata, itim na buhok, parisukat na mukha, isang tunay na oriental na mukha. Nakasuot ng 5-skin half-shoulder coat. Ang ibabang bahagi lamang ng katawan ay isang makulay na katawan ng ahas. Biglang naalala ni Yang Yiyu ang pangalan ng dalawang tao. Foxy at Nuwa. Dahil sa mitolohiya ng Kyushu, sina Foxy at Nuwa ay nasa anyo ng mga ulo ng tao at katawan ng ahas. Huwag na nating pag-usapan si Nuwa, si Foxy lang, siya ang sinaunang Diyos sa mitolohiya ni Kyushu, isa sa 3 emperador sa 3 soberano at 5 emperador. Si Foxy, na kilala rin bilang Taihao, ay ang ninuno ng kulturang etniko ng Kyushu. Ayon sa mga makasaysayang talaan, lumitaw si Foxy sa panahon ng Paleolitiko, lumikha ng likas na 8 trigram, nagbagong mga karakter, at iba pa. At nag-iwan ng napakaraming mito. Alam ni Yang Yiyan na ang Tianshui sa Earth ay ang kanyang bayan, ang lugar kung saan ipinanganak si Foxy. Nagkaroon ng Foxy Temple at iba pa, at mayroong taunang malakihang aktibidad sa pagsamba sa mga ninuno. Taon-taon, ang mga inchik mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo ay lalahok sa mga aktibidad sa pagsamba ng ninuno ng sangkatauhan. At ang gayong larawan ay lumitaw sa kanyang harapan, at ito ay lumitaw na buhay, na nagpabagal sa puso ni Yang Yiyan. Isa ba siyang maalamat na mythical figure? Malabong mangyari, di ba? Sa oras na ito, isang malumanay na boses ang hamarang kay Yang Yiyan na natigilan. Bata, pamilyar ba ang kaligrapya at pagpipinta na ito? Oo, pamilyar ito. Nauutol na sabi ni Yang Yiyan pagkatapos niyang mag-react. Mabagal niyang napagtanto ito at nagmamadaling yumuko at hindi napigil ang lumuhad, na nagsasabing, si Junior Yang Yiyan ay nagbibigay-pugay sa Diyos Emperador. Siya. Tapos magsalita, pero hindi siya lumuhad, kahit anong pilit niya. Pagkatapos ay marahan siyang binuhat ng banayad na puwersa. Tai ang pangalan ko, at hindi na kailangang maging magalang. Hindi ko talaga matiis ang pagluhod mo. Haha, kaibigan, halika at maupo ka at mag-usap. Nasa katanghali ang gulang na lalaki na may ulo ng tao at katawan ng ahas na tinawag ang kanyang sarili na, Tai. Ngumiti siya at nagsalita. Iniunat niya ang kanyang kamay upang hilahin si Yang Yiyan pataas, at lumapit sa lilang mesa at upuan na kawayan sa gilid at umupo. Medyo kinabahan si Yang Yiyan, ngunit narinig niyang nagsasalita ang nasa katanghali ang gulang at alam niyang Tai ang tawag sa kabilang partido. Nang hilahin niya ang kanyang kamay, nawala ang kanyang tensyon sa loob at kumalma ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay napaka-friendly sa kanya nitong nasa katanghali ang gulang na si Tai. Pero ang mga sinabi ni Tai kanina lang, I really can't stand your nilang, talagang naguluhan siya, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sa madaling salita, lalong dumami ang pagdududa sa kanyang puso. Tila kilalang kilala siya ng kabilang partido, ngunit wala siyang alam tungkol sa kanya. Mula sa pagpapakita sa God Realm, mula sa pagliligtas sa kanya ni Yi Qianxing, hanggang sa paglalakad sa bahay na ito na gawa sa pawid, pagkakita sa kaligrapya at mga pintura, at pagkakita sa nasa katanghali ang gulang na lalaki na may ulo ng tao at katawan ng ahas, si Tai. Masyadong maraming pagdududa. Uminom ka muna ng tsaa. Ito ang purple bamboo tea na ginawa ko sa aking mga bakanteng oras. Ngumiti si Tai at sinenyasan si Yang Yiyan. Bumalik sa katinoan si Yang Yiyan at tumingin sa mesa. Sure enough, may purple teacup sa harap niya. Ang sopas ng tsaa sa loob ay kulay ube at kumikinang na may banal na liwanag. For some reason, palagi siyang sumusunod kapag naririnig niyang nagsasalita si Tai. Hindi niya namamalayan na kinuha ang tasa ng tsaa at humigop. Isang mainit na hangin ang kumalat sa kanyang katawan, muling nabaon ang kanyang puso, at nagsimulang lumino ang kanyang isip. Naramdaman ni Yang Yiyan na ang kanyang kaluluwa ay tila mas malakas at mas puro. Alam niyang hindi ito ordinaryong tsaa. Anyway, sa sandaling ito, sa wakas ay kalmado na siya. Ibinaba ang tasa, sinabi niya kay Tai, salamat sa tsaa. My friend, you don't have to be polite. Alam kong marami kang tanong. Pwede mo na silang itanong sa susunod. Paano kung sasagutin ko ang mga tanong mo? Ibinaba ni Tai ang tasa at nagsalita. Sa mga mata ni Yang Yiyan, si Tai ay hindi mukhang isang diwata, ngunit siya ay puno ng diwa ng diwata sa lahat ng dako, na kakaiba. Pero may isang bagay na nakikita at nararamdaman niya sa kanyang puso, iyon ay, ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Tai, ay ang lahat ay komportable. Maging ito ay nagsasalita o isang aksyon, ito ay lubos na komportable. Natuwa si Yang Yiyan na marinig siyang nagsasalita, dahil sa wakas ay malalaman na niya ang sagot sa kanyang mga tanong. Marami siyang tanong, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Pagkatapos, isang mabilis na sulyap, ang mga mata ni Yang Yiyan ay bumagsak muli sa kaligrapya at pagpipinta sa silid, at sinabi niya, magsimula tayo sa kaligrapya at pagpipinta na iyon. Palagi kong nararamdaman na nakita ko na ito sa isang lugar, ngunit hindi ko na ito maalala ng ilang sandali. Kabanata 2528 Taste Avatar Foxy. Katulad ba ito ng bagwa sa iyong bayan? Nakangiting sabi ni Tai. Narinig ni Yang Yiyan ang sinabi ni Tai at pinuntahan niya ito ngayon. Kung gaano siya tumingin, mas katulad ito. Sa sandaling ito, mukhang mas mahiwaga ito kaysa noong una siyang pumasok.
Hindi man lang ito apektado at mas malinaw ang nakikita niya. Sa tingin ko ay kumuha si Tai ng isang uri ng proteksyon. Sa unang tingin, ito ay medyo katulad pa rin ng bagwa, ngunit ang kaligrafya at pagpipinta na ito ay mas simple, ngunit ito rin ang 8 direksyon, o ang 8 inscription na ginawa sa isa. Tumango si Yang Yian at sinabing, oo, talagang napakahawig nito. Pagkasabi nito, biglang nag-react si Yang Yian at sinabing, nakapunta ka na ba sa aking bayan? Haha, ngumiti si Tai at tumango, pagkatapos ay umiling, at pagkatapos ay sinabing, nakapunta na ako doon. To be precise, ang aking clone ay nakarating na sa iyong bayan at iniwan ang likas na bagwa sa lupa. Sa katunayan, ito ay isang hindi kumpletong bagwa. Ang bagwa na nakikita mo ngayon ay kumpleto na. Matapos marinig ito, nabigla lang si Yang Yian. Tinitigan niya si Tai na nakadilat ang mga mata, at tulala siyang nagsabi, so ikaw si Foxy. Ngumiti si Tai at tumango, maaari mong sabihin iyan, maaari mo akong tawaging Foxy. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang clone na may pagkahumaling sa lupa, na nangangahulugang ito ay aking kinahuhumalingan. Oh my goodness, nakilala ko ang dakilang Diyos ngayon. Napaungol siyang sa kanyang puso. Hindi siya gaanong nasasabik nang malaman niyang ito ang God Emperor mula kay Yi Chenxing noon, at nang masigurado niyang ito ang God Emperor noong kakakilala pa lang nila. Ngayong kumpirmadong ito na nga si Foxy, hindi maipaliwanag ang pananabik ni Yang Yiyo. May kasabihan sa mundo na kapag nagkita ang mga kapwa nayon, ang kanilang mga mata ay puno ng luha, hindi pa banggitin ang pagkikita ng kapwa taga-nayon sa God Realm of the Three Realms. Bagamat ang kababayang ito ay isang mythical figure, pinatutunayan nito na umiral ang mito ni Foxy. Maaari din itong isipin na ang iba pang mga mythical figure ay maaaring umiral noong sinaunang panahon ng mundo. Paanong hindi masasabik si Yang Yiyo? Magkasama silang lahat. Hindi katakataka na pamilyar ang kaligrafya at mga painting na nakita ko pagpasok ko. Ito pala ang kumpletong Xiantian Bagwa. Nang makita ko ang katawan ng ahas na may ulo ng tao, agad na naisip ni Yang Yiyo sina Foxy at Nua. Ito ay tama. Ito ay Foxy talaga. Kahit na ang kanyang clone ay napunta sa Earth, iyon ay totoo pa rin. Ito ay talagang 100,000 punto ng pamilyar at kaguluhan. Mitolohiya, mitolohiya. Ang ninuno ng sangkatauhan. Ito ang ninuno ng mga sikat na pangkat etniko sa Kyushu. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na yumuko at sumaludo, kilalanin ang ninuno. No need to be polite, just be casual, sit down and chat, mas bagay na Foxy ang tawag sa kanya ngayon. Umupo ulit si Yang Yiyo, nakatingin kay Foxy, hindi pa rin maiwasang matuwa ang mukha niya. Ngayon ay lubusang gamaan ang loob ko. Noong una, medyo defensive pa rin siyang sa kanyang puso, ngunit ngayon ay wala na. Tinanong niya, Ancestor. Bago siya matapos magsalita, pinutol siya ni Foxy at sinabing, dapat mo akong tawaging senior. Hindi angkop ang titulong Ancestor. Natigilan si Yang Yian, tumango ngunit hindi na nagtanong pa, kung gayon ay tatawagan kitang Divine Emperor. Whatever, sabi ni Foxy na wala siyang pakialam. Para sa kanya, ang Divine Emperor ay isang titulo lamang, ngunit ang salitang, Ancestor, ay masyadong malaki. Maraming salamat sa pagligtas sa akin sa pagkakataong ito, Panginoong Divine Emperor. Naisip ito ni Yang Yian at dapat niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Bagamat ang taong nagligtas sa kanya ay si Yi Chenxing, sinabi ni Yi Chenxing na ang Divine Emperor ang dumating. Umiling si Foxy at sinabing, tungkulin kong iligtas ka. Gusto mo bang malaman kung bakit ka gustong patayin ng mga Celestial, isang taong kaakyat lang para maging isang Diyos? Inisip ito ni Yang Yian at sinabing, kung kailangan mo talaga ng dahilan, sa tingin ko ito ay dahil sinira ko ang Heavenly Gate. Oo, napakatalino mo. Dahil nga sa pagkawasak ng Heavenly Gate, pero hindi lahat, at hindi ito ang pangunahing punto. Sabi ni Foxy. Pakiusap, turuan mo ako, Panginoong Divine Emperor. Seryosong sabi ni Yang Yian. Kinuha ni Foxy ang tasa ng tsaa at ibinaling ang tingin sa bintana. Tumingin siya sa langit at pagkatapos ay tahimik na sinabi, ang bagay na ito ay nagsimula ng matagal, matagal na ang nakalipas. Dapat mong malaman na may 3 kaharian sa mundong ito, ang kaharian ng tao, ang kaharian ng lupa, at ang kaharian ng langit. Ang langit na kaharian ay ang una sa 3 kaharian, at ito rin ang kaharian kung saan ang lahat ng nabubuhay na bagay ay umunlad sa pinakamataas na antas. Sa katunayan, ang pinakaunang mga tao sa makalangit na kaharian ay ang mga celestial na nilalang. Sila ang mga sinta ng sansinukob at ipinanganak bilang pinakamataas na antas ng mga nilalang. Sila ay mga celestial na nilalang at mga Diyos. Ang mga celestial na nilalang ay hindi nagsasanay at ipinanganak sa isang mataas na antas. Direktang mga celestial na nilalang at Diyos sila. Ang kanilang panimulang punto ay walang katapusan na mas mataas kaysa sa ating Flying Clan, at ang ating Flying Clan ay maaari lamang mag-evolve ng hakbang-hakbang sa pamamagitan ng pagsasanay. Sa kalaunan, ang unang umakyat na angkan ay pumasok sa makalangit na kaharian, at pagkatapos ay marami, marami pa. Sa simula, maaaring mamuhay ng magkakasuwato ang mga katutubong nilalang ng makalangit na kaharian at ang umakyat na angkan, ngunit isang araw, natuklasan ng mga makalangit na nilalang na nalampasan sila ng umaakyat na angkan.
Nagseselos ang matataas na celestial na nilalang, at lumitaw ang dalawang A-gap sa pagitan ng mga lahi. Nang maglaon, lumitaw ang isang uri ng halimaw na tinatawag na Heavenly Demon, umaatake sa isipan, kaya ang naipon na agwat sa pagitan ng Celestial Race at ng Ascending Race sa wakas ay sumiklab, at ang labanan ay nakamamatay, at lahat ng nabubuhay na nilalang ay nawasak. Ang Celestial Race ay ang pinakamahusay sa Three Realms, at ang pinakamarangal na nilalang sa Three Realms. Tayo, ang Ascending Race, ay umakyat mula sa mababang kaharian, at hindi dapat maging mas mahusay kaysa sa kanila. Mayroon pa tayong mas mataas na paglilinang at lakas kaysa sa kanila, at tayo ay nasa ibabaw nila. Hindi may iwasang makulam tayo ng Heavenly Demon. Gusto naming ganap na lipulin ang pataas na lahi mula sa Celestial Realm at ganap na putulin ang landas patungo sa pag-akyat. Ang labanan sa pagitan ng dalawang karera ay tumagal ng hindi mabilang na taon. Natural, ang pataas na lahi ay hindi sasama sa kanilang mga kagustuhan. Nagtrabaho kami ng husto at nilinang ng hakbang-hakbang upang makarating sa Celestial Realm. Bakit mo sinabing lipulin kami? Ikaw Celestial Race, huwag isipin ang tungkol sa pag-unlad at huwag linangin. Ipinanganak ka bilang mga Celestial Beings at Diyos. Kung mayroon mang selos, ang ating paakyat na lahi ang nagseselos sa iyo at gustong puksin ang iyong Celestial Race. Baliktad naman ito. Gayunpaman, nawala ang kapayapaan, at ang mga Celestial ay nagsimulang sugpuin ang Flying Clan ng buong lakas. Dapat sabihin na ang mga Anti-Celestial ay talagang mga sinta ng langit. Napakalakas nila, at ang Ascending Clan ay natalo ng hakbang-hakbang. Sa huli, talagang may posibilidad na tuluyang mapuksa. Ngunit ang Ascending Clan ay may pinakamataas na nilalang, na ang lakas ng cultivation ay halos mas malakas kaysa sa Supreme Leader of the Celestial noong panahong iyon, si Emperor Zun. Gayunpaman, kumpara sa mga Celestial na may mga pakinabang ng oras at lugar, karamihan sa Ascending Clan ay mahina pa rin. Walang paraan kung sinong kataas-taasang nilalang ng Ascending Clan ang sa wakas ay pinili upang pangalagaan ang mga Diyos ng Ascending Clan. Pinili niyang makiisa sa Dao, sumugod sa kaguluhan at pilit na binuksan ang isang mundo, kaya naroon ang Northern God Realm. Ang tinatawag na Northern God Realm ay ang Heaven Realm pa rin kung tutusin, ngunit ito ang mundo kung saan ang kataas-taasang pinagkaisa sa Dao, at ito ang mundo na binuksan para sa ating Ascending Clan, kaya tinatawag natin itong Northern God Realm, ibig sabihin, ang hilaga ng Wudao Mountain pagkatapos mong umakyat ay ang ating Northern God Realm, at ang timog ng Wudao Realm Mountain ay ang Heaven. Siyempre, hindi ito isang mapayapang pagtatapos. Malakas pa rin ang mga Celestial, ngunit kinulam sila ng Heavenly Demons at malapit nang mawalan ng kontrol. Ang pinakamalakas sa aming Ascending Clan, pagkatapos na pagsamahin ang kanyang sarili sa Dao, ay nakumpleto ang Heavenly Dao at pinalusog ito. Binuksan niya ang mundo sa halaga ng kanyang buhay, at lahat ng bagay ay umunlad. Ang mga Heavenly Demons ay wala na, at ang kasamaan ng mga Celestial ay nawala. Sa wakas ay nabawi nila ang kanilang katinuan, at natapos na ang pagnanakaw. Ang bilang ng mga bumagsak na Diyos at Celestial na nilalang ay hindi mabilang. Kahit na natanggap ng mga Celestial ang malaking pabor ng ilang makapangyarihang tao mula sa Ascending Clan, hindi na nila mahuli ang Ascending Clan. Gayunpaman, ang magkabilang panig ay dumanas ng mabibigat na casualty at gumawa ng kasunduan sa kapayapaan sa Wudao Mountain bilang hangganan. Gayunpaman, gusto pa rin ng mga Celestial na harangan ang Ascending Channel ng Lower Realm. Ang natitirang 3,000 makapangyarihang Diyos at mga demonyo ng Ascending Clan ay natural na ayaw gawin iyon. Nang harangin ng mga Celestial ang Ascending Channel, ang 3,000 mga Diyos at mga demonyo ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili at puwersahang tumagos sa isang puwang para sa Ascending sa ilalim ng blockade ng Celestial Emperor sa kabayaran ng kanilang buhay. Bagamat ang makapangyarihang nag-isa sa Dao ay kasuwato ng Dao, galit na galit siya nang maramdaman niya ang natitirang kapangyarihan. Ang emperador ng Celestial Race ay maaari lamang magkompromiso at mag-iwan ng isang gate sa kalangitan, na itinuturing na isang pagkakataon para umakyat ang mga umakyat mula sa mababang kaharian. Gayunpaman, magpapadala siya ng siyam na buhay na Celestial na nilalang upang bantayan ang tarangkahan sa kalangitan. Kung ang sinuman ay magagawang talunin ang Celestial na nilalang at makapasok sa langit, hindi siya hahabulin. Noong panahong iyon, bumagsak ang huling 3,000 Diyos at mga demonyo ng aking lahi na umakyat, at kami ay nasa isang mahinang posisyon, kaya maaari lamang kaming sumuko. Gayunpaman, ang makapangyarihan ay nagpakita ng Dao ng langit, nagtayo ng isang libingan ng mga Diyos, nakolekta ang enerhiya ng 3,000 mga Diyos at mga demonyo, at bumaba sa mas mababang kaharian, nag-iwan ng hula na sa susunod na panahon, mayroong isang kahalili na darating sa makalangit na daan, sisira ang pintuan ng langit, muling ayusin ang kaharian ng mga Diyos, at gagawin ang 3 mga kaharian ng langit at lupa. Nang sabihin niya ito, pinakinggan ito ni Foxy, ngunit hindi na muling nagsalita, hinayaan si Yang Yiyo na matuno ang impormasyong ito. At ang puso ni Yang Yiyo ay nayanig na parang kulog. Ang mga salita ni Foxy. Tila pinag-uusapan siya ng lahat ng tao sa paligid niya, na talagang nagpahirap sa kanya na matuno. Kabanata 2529, ang isang nakipagkumpetensya kay Emperador Zun para sa Panginoon ng Banal na Kaharian.
Matagal na nag-isip si Yang Yiyu bago nagtanong kung gayon. Ano ang nangyayari sa sementeryo ng Diyos? Ang sementeryo ng Diyos ay isang banal na artifact, ang gawain ng dakilang kapangyarihang iyon, o maaari mong sabihin na ang sementeryo ng Diyos ay bahagi lamang ng minanang artifact ng dakilang kapangyarihan na iyon. Pagkatapos tipunin ng mga kaluluwang enerhiya ng 3,000 Diyos at mga demonyo, napunta ito sa mababang kaharian. Gayunpaman, ang tunay na minanang artifact ay wala kahit saan. Ayon sa pagsasaayos ng dakilang kapangyarihang iyon, ang taong magmamana ng kanyang artifact ay lilito sa God Realm balang araw, at iyon ang kahalili. Pagkasabi nito, huminto si Foxy at nagpatuloy, tiyak na dahil sa chismis na ito kung kaya't ang Emperor ng Celestial Clan ay nag-aalala tungkol dito, at pinipigilan ang mga umakyat. Sa loob ng hindi mabilang na taon, napakakaunting mga tao na umakyat mula sa Immortal Realm tungo sa God Realm, hanggang sa hindi nagtagal ng pinangunahan ng iyong master ang isang grupo ng mga tao sa realm upang matagumpay na makapasok sa realm mula sa Immortal. At ngayon ikaw ay nagpakita, ngunit direkta mong sinira ang Ascension Gate. Ang Emperor ay hindi na makaupo, kaya nagpadala siya ng isang tao na pumatay sa iyo, dahil ang Emperor ay naghinuha na isang araw ay sisirain ng Ascendant Clan ang Gate of Heaven, na siyang magiging simula ng susunod na sakuna, kaya ang Celestial Clan ay itinuring kang anak ng malaking sakuna at dapat kang patayin. Sa pagbabawas ng Emperador, ang susunod na walang katapusang sakuna ay ang sakuna ng Celestial Clan. Bagamat walang direktang katibayan na magpapatunay na ikaw ang ugat ng malaking sakuna, ang Celestial Clan Emperor ay isang matinding tao, at mas gugustuhin niyang pumatay ng hindi sinasadya kaysa palayain siya. Anyway, maaari kang maging target ng Celestial Clan para masira ang ilalim na linya at patayin ka. Kung mayroon kang anumang mga ideya tungkol dito, maaari mong sabihin sa akin ngayon. Napakatyaga ni Foxy kay Yang Yiyu. Si Yiyu ay nakinig sa mga salita ni Foxy, at upang sabihin ang totoo, siya ay talagang dumadagandong sa kanyang puso. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ako ay talagang tinarget ng Celestial Clan Emperor, at tila siya ay nahuli sa isang malaking puyaw ng tubig mula noong siya ay umakyat sa makalangit na daan o tumuntong sa banal na mundo, at ang puyaw ng tubig na ito ay maaaring dumurog sa kanya. Ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at nakaramdam siya ng matinding panlulumo. Gayunpaman, isipin mo ito ay ganoon lang, ang pinakamasama. Maaaring mangyari ay kamatayan, at hindi pa siya patay. Nasa harapan niya ang malaking tao sa God Realm, at kababayan pa rin niya. Ang pagliligtas sa kanya sa pagkakataong ito ay patunay. At saka, isang karangalan para sa isang munting Diyos na tulad niya ang matarget ng isang emperador. Sinubukan ni Yang Yiyu ang kanyang makakaya upang maging malaya at magaan ang kanyang sarili, ngunit alam niya na ito ay isang walang magawang pag-iisip. Gayunpaman, si Yang Yiyu, ay nakaranas ng hindi mabilang na buhay at kamatayan sa daan. Hindi ba't buhay at kamatayan ang oras na iyon, ngunit nagtagumpay pa rin siya. Ano ang dapat katakutin? Si Yang Yiyu ay self-safe o self-hypnotizing. Pero sa huli, alam niyang kailangan pa rin niyang harapin ang dapat niyang harapin. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Foxy at sinabing, anong uri ng pag-iral ang tinatawag na Emperor ng Celestial Race? Anong uri ng pag-iral ang Great Being of the Hidaw na iyong binanggit? Ako ba ay inapo niya? Paano ko ito mapapatunayan? Bilang karagdagan, maaari ba akong makatakas sa pagtugis ng Celestial Race? Bilang isang miyembro ng Ascending Race, kung ano ang gusto mong pagbutihin sa akin? At ano ang pagkakaiba ng Celestial at Gods? Nagtanong si Yang Yiyu ng ilang tanong sa isang hininga. Hindi siya natakot, ngunit inayos ang kanyang mga iniisip sa pinakamabilis na oras at tinanong ang mga tanong na ito. Hindi siya isang taong uupo at maghihintay sa kamatayan. Nakinig si Foxy sa mga tanong ni Yang Yiyu, at sinabing may hitsura ng kasiyahan, napakagaling mo, napakagaling. Ang maikling papuri ay nagpakita ng pagpapahalaga ni Foxy kay Yang Yiyu. Pagkatapos ay sinabi ni Foxy, gusto kong pag-usapan ang unang tanong, ang Emperor ng Celestial Race. Ang Emperor ng Celestial Race ay talagang isang malakas na tao, at masasabing numero 1 tao sa Three Realms ngayon. Mas mababa ako sa kanya. Ang Emperador ay mula sa huling panahon, at ang isang panahon ay tumatagal ng 12 milyong taon, na nangangahulugan na ang Emperador ay higit sa 12 milyong taong gulang, at ang kanyang antas ng paglilinang ay nasa antas ng pagkakatugma sa tao. Siyempre, kapag pinag-uusapan ko ito, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa antas ng paglilinang sa God Realm. Pagkatapos ay malalaman mo kung gaano kalakas ang Emperador. Una sa lahat, ang Heaven Realm ay tinatawag ding God Realm, syempre nakasanayan na nating tawagin itong God Realm. May mga kaharian, ang kaharian ng Diyos-tao, ang kaharian ng Diyos sa langit, ang dalawang kaharian na ito ay itinuturing na pundasyon ng mga kaharian ng paglilinang, na nahahati sa paunang yugto, sa gitnang yugto, at sa itaas na yugto, tulad ng unang yugto ng Celestial o Diyos, ang unang yugto. Kapareho ng mga Diyos ng unang antas, syempre, sa mga tuntunin ng kaharian, maliban sa mga pangalan ng mga makalangit na nilalang at mga Diyos, lahat ng nasa itaas ng mga Diyos ay pareho. Bilang karagdagan sa dalawang kaharian na ito, mayroong 4 na kaharian ng mga hari at emperador, ibig sabihin.
Ang kaharian ng makalangit na mga Diyos, ang kaharian ng makalangit na mga hari, ang kaharian ng mga makalangit na Diyos, at ang kaharian ng mga makalangit na Diyos. Ito ang kaharian ng mga hari at emperador, at ang bawat kaharian ay mayroon ding tatlong maliliit na kaharian. Ang paglilinang ng mga kaharian na ito ay halos nasa antas ng lakas, ang pagsipsip, kontrol at paggamit ng lakas, at iba pa. At pagkatapos ay mayroong ikapitong pangunahing kaharian, na tinatawag na kaharian ng mga makalangit na batas at mga Diyos. Ang kaharian ng mga makalangit na batas at Diyos ay lumampas sa antas ng lakas at tumuntong sa antas ng mga batas, na kilala rin bilang mga panuntunan. Ito ay batas, ito ay mga tuntunin. Mayroong 5 dakilang batas sa mundo ng mga Diyos, ibig sabihin. Liwanag, dilim, oras, buhay, at kamatayan. Ang 5 dakilang batas at Diyos, ang kaharian ng mga makalangit na batas at Diyos ay ito ay upang linangin at maunawaan ang mga batas at prinsipyong ito. Kapag lubusan ng naintindihan ng isa ang isa sa mga ito, maaring makapasok sa susunod na kaharian. Ang susunod na kaharian ay ang ika-8 kaharian din, na siyang kaharian ng langit na Dao. Kung titingnan ng buong God Realm, ang mga nakarating sa kaharian ng Heavenly Dao ay bihira, dahil ang kaharian ng Heavenly Dao ay nangangailangan ng kasanayan sa 5 dakilang batas at prinsipyo, at sa wakas ay ang pagsasama ng 5 dakilang batas sa isa. Noon lamang maaabot ng isa ang kaharian ng Heavenly Dao. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay mayroon lamang 2 tao sa buong God Realm na nilinang ang 5 mga dakilang batas hanggang sa punto ng integrasyon. Ang una ay ang emperador. Pinagsama ng emperador ang liwanag at kadiliman, buhay at kamatayan, at ngayon ay nasa huling yugto ng pagsasama-sama ng batas ng panahon. Kapag ganap niyang pinagsama-sama ang 5 dakilang batas, tunay niyang isasama ang Dao, na siya ring ika-9 na maalamat na kaharian. Siya ay magiging Panginoon ng Diyos na kaharian, ang Panginoon ng 3 kaharian, at makararating sa kalagayang iyon. Sa oras na iyon, ito ay isang tunay na sakuna para sa aming mga ascenders, dahil ang Emperor ay napupuot sa mga ascenders. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Yian na sabihin, kung gayon ang aking mga ascender ay walang pagkakataon. Ngumiti si Foxy at sinabing, ganun ba kadaling sumanib sa tao? Ngunit mahirap sabihin. Ang emperador ay naliwanagan sa loob ng 10 milyong taon at isang hakbang na lang ang layo. Sa palagay ko ito ay isang oras na lamang. Panahon na lamang para ang emperador ay sumanib sa tao. Siya ay masyadong makapangyarihan at nabuhay ng sapat na mahabang panahon. Siya rin ang unang pinuno ng Celestial. Nagtanong muli si Yang Yian, ano ang tungkol sa iyo? Alam niya na dapat mayroong malalakas at may kakayahan ng mga tao sa mga asenso, kung hindi, sila ay nawasak ng Celestial Race matagal na ang nakalipas. Si Foxy sa harap niya ay kilala bilang ang pinakamalakas na Divine Emperor sa God Realm, kaya hindi siya dapat mas masahol pa sa Emperor. Nang marinig ang tanong ni Yang Yiu, ngumiti si Foxy at sinabi, sa katunayan, napag-aralan ko na rin ang 5 dakilang batas at pumasok sa yugto ng pagsasama-sama, ngunit mas mababa pa rin ako sa Emperador. Isinama ko ang mga misteryo ng 3 dakilang batas sa 5 dakilang batas. Kung gayon maaari ko bang maunawaan na ikaw at ang emperador ang numero 1 sa makalangit na mundo? Tanong ni Yang Yiu. Maaari mo ring sabihin na, sa loob ng maraming taon, kung hindi dahil sa aking pag-iral, ang emperador ay maglulunsad ng celestial race upang salakayin ang God Realm, at walang magiging kasunduan. Bagamat ako ay mas mababa sa emperor, kung talagang lalaban tayo hanggang kamatayan, ang emperor ay hindi rin magkakaroon ng madaling panahon. Kaya't sa loob ng maraming taon, ang 2 panig ay nananatili sa aking balanse, ngunit ang aking mga taon ay nananatiling balanse. Pinigilan ng Celestial Race. Walang paraan sa paligid nito. Sa pangkalahatan, ang Celestial Race ay talagang mas malakas kaysa sa aming Ascendant Race. Ang problema ngayon ay wala na tayong masyadong oras. Ang Emperador ay isang hakbang na lamang mula sa pagsasama. Kung magtagumpay siya sa integration, siguradong hindi niya kukonsintihin ang Ascendant Race natin. Ang Celestial Race sa orihinal para sa lokal na Celestial Clan, sila ay mayabang at iniisip na sila ang pinakamarangal na nilalang sa 3 realms. Natural na galit sila sa atin. Kapag ang Emperor ay sumanib sa Dao, ang aking Ascendant Clan ay malipol. Sa hinaharap, ang 3 kaharian ay ganap na sarado sa Dao, at palagi tayong magiging pinakamababang nilalang sa 3 kaharian. Buti na lang at nagpakita ka. Ikaw ang pag-asa ng aking Ascendant Clan, ang tagapagmana ng propesya ng dakilang kapangyarihang iyon. Marahil ikaw ang nagpalit ng kanyang paglilinang sa dakilang kapangyarihang iyon, o marahil ay ikaw, ang tagapagmana, ang tanging may pag-asa na sumanib sa Dao at makipagkompetensya sa emperador para sa Panginoon ng kaharian ng Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiu, ako. Gusto niyang sabihin, niloloko mo ba ako? Kakaakyat ko lang sa God Realm, ako ay isang maliit na Diyos, at ang distansya sa pagitan ko at ang kaharian ng langit at ang Dao ay higit sa 100,000 milya ang layo. How dare you say na ako ang pag-asa ng Ascendant Clan? Ngumiti si Foxy at sinabing, oo, ikaw iyon, walang duda tungkol dito, dahil sinira mo ang Ascension Gate. Siyempre, ang Ascension Gate ay propesya lamang ng Emperor. Makatitiyak ako na ikaw ang kahalili ng dakilang kapangyarihang iyon dahil mayroon kang isang bagay na pag-aari ng dakilang kapangyarihang iyon.
Kaya ikaw ang pag-asa ng hinaharap na Ascendant Clan, at ikaw ang tunay na emperador na kayang makipagkumpetensya sa emperador ng Diyos. Kabanata 2530 ang piniling anak na tagapagligtas. Talagang nalilito si Yang Yiyo. Paano nangyari na siya ang naging tagapagligtas? Hindi, siya ang tagapagligtas sa hinaharap. Makipagkumpetensya sa emperador para sa Panginoon ng banal na kaharian. Gusto niyang itanong, wala ka bang sakit? Pero hindi siya naglakas loob. Dahil ang taong nasa harap niya ay ang Divine Emperor Foxy. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, sinabi ni Yang Yiyo, Panginoong banal na emperador, hindi masamang sabihin na maaari kang makipagkumpetensya sa ilang emperador para sa Panginoon ng banal na kaharian. Tutal, ikaw ay nasa kaharian ng langit na dao, at ikaw ay 2 batas at daan lamang mula sa emperador. Ngunit hiniling mo sa akin na makipagkumpetensya. Ito marahil ang pinakamalaking biro sa 3 realms, tama ba? Gayun din, paano mo mapapatunayan na ako ang tagapagmana ng ilang dakilang kapangyarihan? Dagdag ni Yang Yiyo. Tumingin si Foxy kay Yang Yiyo at bahagyang ngumiti, na para bang alam niya ang iniisip ni Yang Yiyo. Huminto siya at sinabi, hayaan mong sabihin ko ito. Pinagsasama ng Heavenly Dao Realm ang 5 dakilang batas. Ang emperador ay gumugol ng halos isang pagkakataon sa loob ng higit sa 10 milyong taon at hindi pa ito natapos. Halos 10 milyong taon na rin ang ginugol ko at isinama at natapos lamang ang 3 dakilang batas. Kung makukumpleto ko ang ika-4 ay hindi alam. Imposibleng sabihin na ito ay makumpleto. Dahil ang Heavenly Dao ay may nakapirming numero, ang makakapagsama ng 5 dakilang batas ay ang Panginoon ng Diyos Realm. Mayroon lamang isang Panginoon ng isang mundo, at hindi na magkakaroon ng pangalawa. Kaya imposible para sa akin. Siguro aabutin ako ng pangalawang panahon para makumplito ang ika-4 na batas. Imposibleng makumplito ang ika-4 na batas. Ang Emperor ay posible, dahil isinasama na niya ang huling batas, at lumipas ang isang panahon, na siyang kapalaran din ng Celestial Race. Iba ka. Ikaw ang lumabas sa kaltas ng Emperor, at ikaw ang makikipagkumpetensya sa Emperor para sa Panginoon ng God Realm sa hinaharap. Ang emperador ay malapit na malapit sa pagkakaroon ng Dao, at ang kanyang pagbabawas ay hindi magiging mali. Ikaw din ang kahalili ng propeta pagkatapos makamit ng dakilang tao ang Dao. Kung paano ako nakatitiyak sa iyo, bukod pa sa sinabi ko noon na sinira mo ang tarangkahan ng pag-akyat, mayroon ding mga bagay sa iyong katawan. Nang sabihin niya ito, huminto si Foxy, bahagyang hinayla ang kanyang boses, at tumingin siya kay Yang Yiyo at ang kanyang mga mata ay nahulog sa kaliwang braso ni Yang Yiyo, at pagkatapos ay sinabi niya, may pattern ba ang iyong kaliwang braso? Nagulat si Yang Yiyo nang marinig niya ito at tumango. Iyon lang. Ang pattern na iyon ay tinatawag na Chen Kun Po, tama. Ito ay isang kayamanan na sumanib sa iyong katawan. Nagpatuloy si Foxy sa pakikipag-usap sa kanyang sarili, ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa langit sa labas ng bintana at nagpatuloy, ang dakilang nilalang na sinasabi ko ay tinatawag na Chen Kun Divine Venerable. Siya ang tunay na hari ng lahat ng mga Diyos sa mga huling angkan ng mga Ascenders. Siya rin ang may pinakamalaking pag-asa na sumanib sa Dao at maging Panginoon ng God Realm. Nang marinig ito ni Yang Yiyo, hindi napigilan ni Yang Yiyo na pigilan si Foxy at sinabing, hindi tama yan. Hindi ba't sinabi mo noon na ang dakilang nilalang, iyon ay, Chen Kun Divine Venerable, ay sumanib na sa Dao. Pagkatapos sumanib sa Dao, hindi ba niya tinapos ang digmaan sa pagitan ng Celestial Race, at ng realm na ngayon ang lumilipad na Diyos? Ang may pinakamalaking pag-asa na sumanib sa Dao. Makinig ka lang sa akin at malalaman mo. Napangiti si Foxy, walang pakialam sa pag-abala ni Yang Yiyo sa kanya, ngunit nagpatuloy, ang Diyos ng langit at lupa ay sumanib sa Dao, ngunit kailangan niyang gawin ito sa pamamagitan ng puwersa dahil wala siyang ibang pagpipilian. Napakaraming tao mula sa Celestial Race at ang Ascending Race ang namatay, at ang Ascending Race ay halos mapuksa. Kung ang Diyos ng langit at lupa ay binigyan pa ng ilang panahon, lubos na sana niyang mauunawaan ang natural na pagsasanib ng Dao, ngunit upang wakasan ang digmaang ito, maaari lamang niyang piliing sumanib sa Dao sa pamamagitan ng puwersa, na humantong sa kanyang sariling kamatayan. Ang kanyang hindi kumpletong antas ng paglilinang ay hindi umabot sa antas ng Heavenly Dao, na lahat ay mga disbentaha, ngunit iniwan niya ang kanyang sariling kayamanan, si Chen Kun, at itinapon ang kanyang panghabambuhay na pamana sa paglilinang sa mundo upang maghanap ng kahalili. Kaya ikaw ang tagapagmana ng Chen Kun God, o ang pinili. Kahit na si Chen Kun God ay sapilitang sumanib sa Dao, nakakakita pa rin siya ng sulyap sa langit at naghahanap ng kahalili. Hinuhulaan niya na ang kahalili niya ay aakyat sa God Realm pagkatapos ng isang panahon, at magiging pag-asa ng God Realm sa oras na iyon. Bilang karagdagan, nariyan ang God Cemetery, na bahagi rin ng Chen Kun Pot ng Chen Kun God, ngunit ito ay nakakalat at nagtitipon ng enerhiya ng 3,000 Diyos at mga demonyo. Ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring ito. Bagamat ang hula na ito ay parang isang pantasya, walang sinuman ang makapaniwala na ikaw, nakakaakyat pa lang sa God Realm, ay makikipagkumpetensya sa Emperor para sa Lord of the God Realm, ngunit ang taong pinili ng Chen Kun God ay natural na makatwiran, kaya naniniwala ako na mayroon kang pagkakataon, ngunit kung ano ito, walang nakakaalam.
Marahil ay maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Ang Chen Kun God ay isang tunay na makapangyarihang nilalang na may mahusay na karunungan. Ang kanyang paningin ay mas mataas kaysa sa walang kamatayang emperador. Minsang sinabi ng Diyos na sa hinaharap, hindi dapat magkaroon ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga celestial na nilalang at mga ascender sa God realm. Dapat magkaroon ng isang estado ng mapayapang magkakasamang buhay, at walang pagkakaiba sa pagitan ng nakatataas at mababang mga talento. Kung nais mong masulyapan ang mahusay na paraan, dapat itong makuha ng lahat sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap, sa halip na ipanganak na walang ginagawa at maging Panginoon ng mundo. Sa universo na ito, hindi lamang ang mga nilalang ng tatlong kaharian, kundi pati na rin ang iba pang kakilakilabot na pag-iral. Ang mga Diyos ay walang kamatayan, at ang mga celestial na nilalang ay walang kamatayan. Limitado lamang ang pagkawasak. Ang walang katapusang sakuna ay ang pagsubok ng makalangit na daan patungo sa mga Diyos at makalangit na nilalang. Walang makakatakas dito. Ang mga nagsusumikap lamang ang makakatakas sa walang katapusang sakuna. Tulad ng malaking sakuna ng mga demonyo sa huling panahon, lahat sila ay mga pagsubok sa makalangit na paraan. Sinabi ng emperador na ang walang katapusang sakuna sa panahong ito ay ikaw. Ito ay kalokohan. Iniisip lang ng emperador na banta mo siya sa hinaharap at magkakaroon ka ng pagkakataong makipagkumpetensya sa kanya para sa Panginoon ng banal na mundo, kaya tinuturing kanya bilang anak ng sakuna. Ano nga ba ang walang katapusang sakuna? Sa tingin ko ito ay isang pagsubok ng banal na kalikasan ng mga Diyos at puso. Ang sakuna ay nagmumula sa puso, ngunit ang emperador ng makalangit na lahi ay hindi nag-iisip. Ang gusto niya ay maging Panginoon ng banal na mundo, ang tunay na transcendence. Makikitang tiyak na naging tinak sa mata ng emperador ang iyong hitsura. Sa hinaharap, ang iyong kalsada ay magiging mahirap na lakaran. Magiging magulo din ang banal na mundo dahil sa iyo. Maging ang digmaan sa pagitan ng makalangit na lahi at umakyat na lahi ay magsisimula muli. Haha, sa aspetong ito, mukhang tama ang sinabi ng emperador na ikaw ang walang katapusang sakuna ng susunod na panahon at anak ng sakuna. Tumigil sa pagsasalita si Foxy dito at napaisip ng malalim. At ang puso niyang Yiyo ay napuno ng 1,000 tumatakbong kabayo. Ano ito? Ako. Well, siya ay labis na nalulumbay, ngunit nakuha niya ang Chen Kun pot. Ako ba talaga ang tagapagmana ng Chen Kun God? Magiging tinik ba talaga ako sa mata ng Emperor ng Celestial Race? At pagkatapos ay dinurog siya ng mga Celestial. Medyo magulo ang isip niyang Yiyo. Alam niyang maaaring totoo ang lahat ng ito. Siyempre, kung siya man ang piniling anak na hinulaang ni Chen Kun God, kung siya ay maaaring maging ikatlong tao na may pag-asa na maging master ng God realm sa hinaharap, ang Diyos lang ang nakakaalam. Gayunpaman, siya ngayon ay naging tinak sa mata ng kataas-taasang Diyos ng mga celestial, at ito ay malinaw na naging isang katotohanan. May isip din na sa hinaharap ay haharapin niya ang pagtugis ng buong celestial, at maging ang emperador ay kikilos. Isang dead end. Medyo nakakalungkot. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman niyang Yiyo na isa na siyang nakayapak na tao, isang maliit na Diyos lamang, at hindi na kailangang mag-isip ng labis, kung ano ang darating ay darating. Huminga siya ng malalim at nagtanong, sinubukan akong patayin ng higanteng kamay sa Wudao Mountain, ngunit iniligtas ako ng Diyos na si Haring Yi Chenxing. Kaya, personal bang papatayin ako ng emperador sa susunod? Tumawa si Foxy, hahaha, may mga espesyal na ideya ka talagang bata ka, pagkatapos ng isang biro, sinabi ni Foxy, masyado kang nag-iisip. Anong klaseng pag-iral ang emperador? Siya ang pinakamataas na nilalang sa kaharian ng langit at lupa, paano niya aatakehin ang isang maliit na Diyos na tulad mo? Sa kanyang mga mata, maaaring hindi ka man lang langgam. Hindi ka niya sasalakayin, kahit na ang mga matataas na tao ay hindi kamukha ng emperador. Ang pinaka, at hindi sila magiging walang kahihiyan sa bagay na ito, ang mga umaatake sa iyo ay magiging mga nilalang na kapareho mo o mga Diyos sa mas mataas na antas, kahit na sila ay medyo walang hiya. Siya ay nasa antas ng isang makalangit na Diyos. Bukod dito, nauunawaan na ngayon ng emperador ang mga misteryo ng mga batas at hindi siya aalis sa 33 palasyo ng langit. Makakatiyak ka tungkol dito. Katulad nito, hindi ko kayang salakayin ang Heavenly Clan. Ito ay isang hindi nakasulat na kasunduan sa pagitan ng dalawang partido. Kung ang sinuman sa atin ay umatake, ito ang magiging simula ng kaguluhan sa Heaven and God realms. Sa ngayon, walang nagnanais ng kaguluhan sa langit at Diyos na kaharian. Huwag mag-alala tungkol sa isang bagay. Hinahabol ka ng Heavenly Clan. Kung ikaw ay nasa parehong antas, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Ngunit kung ikaw ay nasa mas mataas na antas kaysa sa iyo, kami, ang God Clan, ay natural na hindi tatayo. Katulad ng pagkakataong ito nang hilingin ko kay Yi Chenxing na iligtas ka, kahit na ang kalaban na umatake sa iyo ay isang langit na Diyos, lumitaw din ang isang hari ng Diyos, at walang problema si Yi Chenxing na iligtas ka. Nakahinga ng maluwag siyang Yiyo nang marinig niya itong sinabi ni Foxy. Kung may dumating na Heavenly Clan of the same level para patayin siya, hehe, maghihintay siya. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.